Kaugnay niyan, may ilang mamimili na ang umiwas muna sa pagbili ng karneng baboy at processed meat dahil sa banta ng African swine fever. Kaya ang ilang mambabatas isinusulong na magdeklara ng National State of Calamity kapag lumala pa ang epekto ng ASF. Balitang hatid ni Jamie Santos. Isinailalim na sa state of calamity ang Lobo, Batangas dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Ang Department of Agriculture maglalatag na ng checkpoints upang hindi makalabas ang mga infected na baboy. Magsasagawa rin daw sila ng mass testing at lahat ng baboy na magnegatibo sa pagsusuri ilalabas sa Batangas. 6 na bayan naman ng Quezon Province ang apektado ng ASF. Ito ang mga bayan ng San Andres, Lopez, Macalelon, Mauban, Candelaria at Chaong. ASF-free o walang na-monitor na ASF sa Alabat Island, Humalig at Patnanungan, Quezon. Sa Calamba, Laguna, may quarantine checkpoint inspection na rin ang mga baboy sa Barangay Turbina. Sa kabila ng issue ng ASF, ayon sa Philippine Association of Meat Processors Incorporated o PAMPI, wala raw epekto sa kanilang mga produkto ang issue ng ASF. Sa text message na ipinadala sa GMA Integrated News ni Edwin Africa, isa sa mga direktor ng PAMPI, ipinaliwanag niyang galing sa ASF-free areas ang kanilang raw materials. Nagpapatupad din daw sila ng strikto na quality control. Pero nakikita nilang magkakaroon ito ng epekto sa presyo at supply. Ito rin ang nakikitang epekto sa presyo at supply ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAG-ASA. Kaya dapat daw tiyakin ng Department of Agriculture na kontrolado ang paggalaw ng presyo ng karneng baboy at mga sliced meat, maging ang pagbiyahe ng mga baboy. Dito to lock down certain daanan na naman, yun ang mahirap kasi dinadaan lang ang Batangas galing ng Bicol or somewhere else paakyat ng Luzon, they might be stopped. Yan ang problema. Sa gitna ng issue ng ASF at posibleng pagtaas presyo ng mga processed meat, hindi naman daw natatakot bumili at kumain ng baboy ang ilang mamimili. Pwede naman kasi may mga lugar naman na walang ASF. Pipili lang tayo ng mga products ng baboy na bibili natin. Siyempre yung fresh pa din. Tapos iwasan na lang natin muna yung ibang lugar. Pero meron ding iiwas muna raw sa pagbili ng karneng baboy. Hindi na ako kakain ng baboy dahil na dami na ngayon ng nakalat ng sakit na baboy. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.